Sa kalagitnaan ng klase, napansin ng guro na si Marty na nagambala ang kanyang mga estudyante nang makakita sila ng trap ng bumbero at mga sasakyan ng pulis na dumadaan sa labas. Ipinaliwanag nila na may isa pang lindol sa California at ang malaking bahagi ng lugar ay naglaho sa karagatan. Sinubukan ni Marty na tingnan ang balita, ngunit ang internet ay hindi gumagana. Maya-maya, kinausap ni Marty ang lahat ng mga magulang ng kanyang mga mag-aaral, ngunit lahat ay nag-ambala dahil hindi pa rin gumagana ang internet. May mga kopya si Marty ng mga files ng kanyang mga mag-aaral, ngunit hindi ito sapat. Ang kakulangan ng internet ay nagpaparamdam sa lahat na parating na ang wakas. Nang umalis si Marty sa paaralan, naipit siya sa trapiko dahil ang mga ilaw ay hindi rin gumagana. Habang nagmamaneho, may nakita siyang karatula sa itaas ng bangko na nagpapasalamat kay Chuck sa 39 na magagandang taon. Hindi nagtagal, ipinakita sa balita ang parehong trahedya mula sa buong mundo. Unti-unting nilalamon ng karagatan ang mga bayan na malapit sa baybayin. Nagkaroon din ng maraming pagsabog ng bulkan, sunog sa kagubatan, at tsunami. Sa China, ang mga tao ay nagkakagulo na. Samantala, ang dating asawa ni Marty na si Felicia ay nagtatrabaho bilang nurse sa isang ospital. Sa nakalipas na ilang linggo, marami ang nawala sa kanilang mga empleyado dahil sa pagpapakamatay. Kaya, ang makita ang kanyang mga katrabaho na namamatay isa-isa ay nakaapekto sa kanyang pangkalusugang kaisipan. Nagpahinga siya sandali sa banyo para lang marinig ang masamang balita sa radyo at ang host na nagpapasalamat kay Chuck sa 39 na magagandang taon. Nang magtanong kay Felicia ang isang kasamahan kung kasal o mas madali ang hiwalayan, sumagot si Felicia na kasal dahil matatapos ito sa loob ng isang oras habang ang diborsyo ay tumatagal ng ilang buwan. Nang gabing iyon, tinawagan ni Felicia si Marty at inamin na buong araw niya siyang iniisip. Napapaisip siya kung ang mga hiwalay sa asawa ay muling nagpapakasal dahil kailangan ng mga tao ang karamay sa mahihirap na sandaling ito at nagbigay ng halimbawa tungkol sa mga katrabaho na huminto upang makasama ang kanilang mga pamilya. Ibinahagi rin ni Marty na wala na siyang masyadong estudyante na natitira at nagkaroon ng paniniwala sa buhay tungkol sa cosmic calendar at ang lugar ng sangkatauhan sa universo. Pagkatapos, binanggit ni Felicia ang patalastas ni Chuck na nakita niya kanina at inamin ni Marty na nakita rin niya ito. Kaya, nagtataka sila kung sino ang naglalagay ng mga patalastas sa panahon ng katapusan ng mundo. Wala silang alam pareho kung sino si Chuck. Nang matapos ang tawag, sinubukan ni Marty na manood ng TV, ngunit di nagtagal ay nawala ang signal tulad ng internet. Pagkatapos ng ilang segundo na pagkawala ng signal, lumitaw ang mukha ni Chuck at nagpasalamat sa kanya ang taga-anunsyo sa 39 na magagandang taon at biglang bumalik ang signal nang matapos na ang patalastas. Sa sumunod na umaga, napansin ni Marty na hindi ginagamit ng kanyang kapitbahay ang kotse nito. Ipinaliwanag ng lalaki na kailangan niyang maglakad ng 3 milya upang magtrabaho at pabalik dahil may lumitaw na sinkhole sa kalsada, pinutol ang lungsod sa kalahati at nilamon ang maraming sasakyan. Matindi ang trapiko sa ibang mga kalye, kaya malamang na hindi makakarating si Marty sa paaralan hanggang tanghalian. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang pinakabagong balita. Ang California ay mayroon na lamang 10% ng lupang natitira. Ang Midwest ay nasusunog at bumaha ang Florida, kaya ang lahat ng mga rehiyon na pagkain na nag-aangkat ng mga pagkain sa bansa ay wala na. Ang Europa ay nasa katulad na sitwasyon at sinakop na ng taggutom ang Asya kung saan milyong tao na ang namatay. Ang sakit na bubonic plague ay bumalik at ilang mga bubuyog na lang ang natitira, marahil, sa Timog Amerika. Sa sandaling iyon, nakita ni Marty ang mga kapitbahay na umuuwi dahil hindi sila makapunta sa trabaho. Nilamon ng sinkhole ang kanilang mga sasakyan at maging ang kanilang mga lugar ng trabaho. Kinausap ni Marty ang isang kaibigan ni Felicia na nagtrabaho sa bangko at nagtanong sa kanya tungkol sa karatula ni Chuck, ngunit hindi rin niya alam ang ibig sabihin. Lahat ay naglalakad sa paligid na mukhang pinanghihinaan at binanggit ng kapitbahay ni Marty na dumadaan na sila sa mga yugto ng kalungkutan. Noong nagsimula ang lahat, nagkaroon ng mga protesta at kaguluhan. Ito ay sinundan ng maraming pagpapakamatay, ngunit ngayon ay natanggap na ito ng mga tao at naghihintay na lang sa wakas. Ang pag-uusap ay naputol ng plane na sumusulat sa kalangitan na nagsasabing, "Salamat, Chuck." Sa kanyang daan patungo sa trabaho, napansin ni Felicia ang lahat ng mga pader na natatakpan ng napakaraming graffiti na iniaalay kay Chuck. Naglakad siya patungo sa ospital para lamang matuklasan na wala ni isang empleyadong natitira at wala ring mga pasyente. Gayunpaman, ang lahat ay gumagana at sumusubaybay pa rin ang mga monitor na may eksaktong parehong heart rate at perpektong koordinasyon ng pag-beep. Ang mga kama ay walang laman, pero parang ang lahat ng monitor ay konektado sa parehong tao. Maya-maya, nadismaya si Marty dahil wala pa ring signal ang TV. Nang subukan niyang tawagan si Felicia, natuklasan niyang hindi na gumagana ang mga linya ng telepono. Nagpa siya siyang umalis para hanapin siya. Habang tumatawid siya sa bayan, nakita niya ang maraming abandonadong sasakyan at marami pa mga patalastas kay Chuck.
Nagpapahinga si Sam sa upuan at tinanong siya ni Marty kung kilala niya kung sino si Chuck pero walang ideya si Sam. Sa katunayan, nagtanong din siya sa paligid ngunit walang makasagot. Dahil pupunta si Sam sa parehong direksyon, sabay silang naglakad ni Marty. Nag-usap sila at napapaisip ng malalim habang tinatalakay nila kung gaano katagal ang oras na mayroon ng isang tao sa kanilang buhay. Sa kalaunan, dahil sa kanyang arthritis ay kinailangan ni Sam na magpahinga. Kaya, huminto siya sa isang upuan para panoorin ang paglubog ng araw at nagpatuloy si Marty sa paglalakad mag-isa. Sa gabi, nakarating si Marty sa pamayanan ni Felicia. Nakasalubong niya si Iris, na kinilala ang pangalan ni Felicia at sinabing napakabait niya sa mga bata na nagbibigay pa sa kanila ng cookies. Nasa labas si Iris para mag-skating dahil gusto niyang magkaroon ng magandang oras bago ang wakas. Biglang nawala ng kuryente sa buong lugar at sinabihan ni Marty si Iris na bumalik sa tahanan para sa kaligtasan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kumikinang na patalastas ni Chuck sa mga bintana ng bawat bahay, ginawa itong parang ghost town. Nagsimulang tumakbo ang nag-aalalang Marty at sa wakas ay natagpuan si Felicia, kaya ang dating mag-asawa ay muling nagkasama at nagyakap. Nagtanong siya tungkol sa patalastas, ngunit wala siyang ideya kung paano yun lumitaw din sa kanyang bahay. Samantala, ang 39 anyos na si Chuck ay nasa kama na mukhang napakahina at may sakit. Konektado siya sa isang heart monitor na nagpapakita ng pareho rate na ipinakita sa ospital. Binabantayan siya ng kanyang asawang si Jeannie at ng anak na si Brian at umiiyak dahil alam nilang wala na siyang masyadong oras. Bumalik kina Marty at Felicia, pumunta sila sa likod bahay upang pagmasdan ng langit. Ngayong wala ng kuryente sa buong mundo, ang mga bituin ay mas maliwanag at mas madaling makita. Magkahawak kamay sila habang kinikilala nila ang iba't ibang mga konstelasyon para lamang biglang mawala ang isa sa mga bituin pagkatapos ay nawala rin ng Mars. Isa-isa, nagsimulang mawala ang mga bituin sa langit. Kasabay nito, sinabi ni Jeannie at Brian ang pamamaalam kay Chuck sa kanyang pagkamatay at nagpasalamat sa kanya sa loob ng 39 na magagandang taon. Sinubukan ni Marty na sabihin kay Felicia na mahal niya siya, pero naging itim ang lahat habang ang mundo ay nagtatapos. 9 na buwan bago matapos ang mundo, nagtatrabaho si Taylor sa isang record store. Gayunpaman, mahal na mahal niya ang musika, inilalagay ang set ng kanyang drum sa mataong kalye at tumutugtog para sa karamihan. Minsan nakakatanggap siya ng pera mula sa mga tao, ngunit bihira lang ito. Samantala, pauwi naman si Janice na masama ang loob dahil nakipaghiwalay sa kanya ang boyfriend niya sa pamamagitan ng text. Nagtatrabaho siya sa isang bookstore, pero nitong mga nakaraang araw ay pakiramdam niya ay walang patutunguhan ng kanyang buhay, lalo na't siya ay dating napaka-talented na mananayaw noong bata pa siya. Si Chuck ay nasa bayan din, pumupunta sa isang banking conference. Siya ay isang matagumpay na accountant para sa mahalagang bangko, naging tapat kay Jeannie mula noong nakilala niya ito sa high school at ipinagmamalaki si Brian sa pagiging isang mabuting mag-aaral. Gayunpaman, hindi rin siya masaya sa kanyang buhay dahil napaka-boring ng kanyang trabaho at kinaiinisan niya ang ibang mga accountant. Nang makita ni Taylor na seryoso si Chuck habang naglalakad sa kalye, nagsimula siyang magpatugtog ng masayang tugtugin para gumaan ang emosyon. Sa kanyang pagtataka, huminto si Chuck sa kanyang harapan at pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, nagsimula siyang sumayaw. Di nagtagal, maraming tao ang nagtipon sa paligid niya, kabilang si Janice na nangangailangan ng sigla sa kanyang buhay. Nagsimula na rin siyang sumayaw, kaya dinala siya ni Chuck sa gitna ng bilog at nagsimula silang sumayaw ng magkasama sa ritmo ng musika ni Taylor. Hindi nagtagal, nakaramdam si Chuck ng kirot sa kanyang ulo, ngunit isinisi niya ito sa kanyang salamin at tinanggal ito bago siya nagpatuloy sa pagsasayaw. Nagpalakpakan at nagsisigawan ng mga tao, labis na nasiyahan sa pagtatanghal kung kaya't naghulog sila ng maraming tips sa sombrero ni Taylor. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa isang kafe at ibinahagi ni Taylor ang pera. Mukhang hindi maganda ang lagay ni Chuck, pero sumumpa siyang ayos lang siya. Gustong malaman ni Taylor kung ano ang nagpahinto sa kanya sa pagsasayaw noon at sinabi ni Chuck na hindi niya alam habang iniisip ang tungkol sa kanyang dating banda. Nang oras na para umalis si Taylor, niyakap niya ang lahat habang tinawag niya silang mga busker magpakailanman. Pagkatapos ay sabay na naglakad sina Chuck at Janice. Ibinahagi ni Janice ang mga detalye ng kanyang breakup at tiniyak sa kanya ni Chuck na magiging maayos siya. Pagkatapos nilang maghiwalay, tumingin si Chuck sa paligid at nakita niya si Iris na nag-i-skating. Napansin din niya ang bakanteng sulok at hindi niya maiwasang magtaka kung bakit siya tumigil sa pagsasayaw. Nang maglaon, nang ang kanyang sakit ay nagpapahina sa kanyang katawan na hindi na siya makanguya o makalakad, naalala ni Chuck ang kanyang sayaw at ipinagpalagay na iyon ang dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang mundo. Bilang 7 taong gulang, nakatira si Chuck sa kanyang mga lolo't lola dahil namatay ang kanyang mga magulang sa isang car crash. Ang masaklap pa, buntis ang kanyang ina nang mangyari iyon. Sa mahabang panahon, palaging malungkot sa loob ng bahay.
Hinaharap ni Albie ang kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-inom at pagtuon sa kanyang trabaho sa accounting. Nawalan ng interes si Sarah sa lahat ng kanyang mga libangan at kadalasan, nag-o-order siya ng takeout sa halip na magluto. Sa oras na si Chuck ay 10 taong gulang, nabuhayan muli ang sambahayan, bagaman si Albie ay patuloy na umiinom. Si Sarah ay nagluluto muli at nakikinig ng musika habang siya ay sumasayaw sa proseso. Madalas niyang pinapasayaw si Chuck na nagpapaliwanag kung saan niya natutunan ang lahat ng kamanghamanghang galaw na iyon. Marami rin silang pinapanood ng mga pelikula ng magkasama, nagugustuhan ng mga eksenang may pagsasayaw. Ang bahay ng kanyang lolo't lola ay mabilis na naging tunay na tahanan ni Chuck maliban sa isang bagay. Hindi siya pinapayagang pumasok sa kupole sa bubong. Sinabi ni na Albie at Sarah na ipinagbabawal ang kupole dahil hindi matibay ang sahig at walang makikita doon. Palihim na lumapit si Chuck sa pinto, ngunit hindi niya maalis ang lock. Noong gabi bago ang ika-11 kaarawan ni Chuck, nanunood sina Albie at Chuck ng isang dokumentaryo tungkol kay Carl Sean at sa Cosmic Calendar. Dahil lasing na lasing si Albie, nagtanong si Chuck tungkol sa kupola. Sinabi ni Albie na sa itaas doon, ang isang tao ay maaaring makakita ng higit sa kung ano ang gusto nila at iyon ang dahilan kung bakit ito ay nakalock. Ipinaliwanag niya na ang bahay na ito ay napakaluma at maraming beses nang na-renovate, ngunit ang kupola ay naroon na mula pa noong una. Sa buong buhay niya rito, ilang beses lang bumisita si Albie sa kupola. Sinabi niya na sa silid na iyon, nakita niya ang mga multo ng mga tao bago sila namatay. Sinabi ni Albie na ang paghihintay sa kamatayan ay ang pinakamahirap na bahagi. Pag-uwi ni Sarah, inutusan niya si Albie para bumili sa grocery para mahimasmasan sa sariwang hangin. Pagkatapos ay sinabihan niya si Chuck na huwag maniwala sa mga kwento ni Albie dahil lasing lang ito. Nang maglaon, nagtanong si Chuck sa isang kapitbahay tungkol sa mga patay na binanggit ni Albie at kung paano siya nasangkot sa kanilang buhay. Tila ang mga multo ay ang pagpapakita ng pagkakasala ni Albie sa hindi niya pagtulong sa ilang mga kaibigan. Sa paaralan, ang paboritong subject ni Chuck ay English. Ang guro ay masyadong mabait para seryosohin at ang mga bata ay gumagawa ng kalokohan sa kanyang paligid. Isang hapon pagkatapos ng klase, tinanong siya ni Chuck tungkol sa isang tula na binasa niya kanina na may linyang, "Malaki ako, marami akong laman." Ipinaliwanag niya na ang isang tao ay binubuo ng lahat ng kilala nila, lahat ng nakita nila, at lahat ng naranasan nila. Ang bawat tao ay may buong mundo sa kanilang isipan at sila ang pipili kung ano ang ilalagay nila dito. Napagtanto ni Chuck na kung ang tao ay mamatay, mawawala ang mundong iyon. Ito ay nagpapatunay na ang simula ng kwento ay isang metapora para sa mundo sa isip ni Chuck na nagtapos nang siya ay mamatay. Sa kanyang paglabas, nakita ni Chuck si Marty sa isa pang silid-aralan. Pagkalipas ng ilang buwan, namatay si Sarah habang namimili sa grocery store. Pagkatapos ng libing, muling naging malungkot ang bahay at lumala ang pag-inom ni Albie. Pumunta si Chuck sa grocery store at nagtanong sa cashier ng mga detalye kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng dalaga na bigla na lang nag-collapse si Sarah kaya wala siyang masyadong masabi. Isang gabi, nakatulog si Albie sa kanyang mesa at ninakaw ni Chuck ang kanyang mga susi upang tuluyang mabuksan ang kupola. Nang papasok na siya sa loob, sinigawan siya ni Albie at kinaladkad si Chuck. Pagkatapos ay lumapit si Albie sa pinto upang isara ito, ngunit may nakita siyang isang bagay sa loob at agad na nagyelo sa takot. Nanginginig ang mga kamay, pinilit niyang kumilos at isinara ang pinto bago niya napansin na umiiyak si Chuck. Inaalo niya ang kanyang apo na nagtanong sa kanya kung ano ang kanyang nakita. Gayunpaman, sinabi ni Albie na hindi niya dapat malaman at niyakap siya habang humihingi ng tawad. Nang maglaon sa paaralan, nalaman ni Chuck na mayroong isang dance club at nagpas siyang sumali dito bilang pag-alaala kay Sarah. Natutuwa ang guro na makakita ng isa pang lalaki dahil ang club ay palaging halos mga babae at sinasanay niya sila sa ibang genre ng musika araw-araw. Si Chuck ay ipinares kay Kat, isang mas nakatatandang babae na siya ring pinakamahusay na mananayaw sa klase. Nagkaroon siya ng crush sa babae at sinubukang pahangain siya sa mga galaw na itinuro sa kanya ni Sarah, ngunit sa huli ay tinuruan niya rin ang lahat. May boyfriend na si Kat, pero pumayag pa rin siyang makipagsayaw kay Chuck sa fall fling ng school nila. Matapos bigyan siya ng guro ng mga bagong sapatos para maging mas komportable siyang sumayaw, itinuring ni Chuck na maaaring ito na ang kanyang career. Gayunpaman, patuloy siyang sinasanay ni Albie sa matematika para magkaroon siya ng kinabukasan dahil hindi kumikita ang mga mananayaw. Ipinaliwanag din ni Albie na ang matematika ay nasa bawat sulok ng universo, kahit na sa musika mismo, dahil sa kung paano ito nagbibilang ng mga nota at tempo. Ang lahat ng kanyang mga files sa accounting ay naglalaman ng buong buhay ng mga tao sa anyo ng mga numero. Ang matematika ay sining na hindi nagsisinungaling. Sa gabi ng fall fling, tumanggi si Chuck na makipagsayaw kay Kat at gumawa ng dahilan tungkol sa pananakit ng kanyang binti.
Narinig siya ng kanyang guro at sinabi na kung ayaw na niyang sumayaw, hindi na niya kailangan, ngunit dapat man lang ay maging tapat siya kay Kat. Lumabas si Chuck at saglit na tumingin sa mga bituin para kumalma at pagsamasamahin ang kanyang mga iniisip. Pagkatapos ay bumalik siya sa party at sa wakas ay hiniling niya kay Kat na sumayaw. Ginawa nila ang kanilang routine sa gitna ng dance floor at lahat ay nagtipon sa kanilang paligid upang magsaya. Ang kanilang sayaw ay perpekto at sa pagtatapos nito, hinalikan ni Kat ang pisngi ni Chuck na ikinainis ng kanyang kasintahan. 6 na buwan bago mamatay si Chuck, sinabi niya kay Jeannie ang totoo tungkol sa peklat sa kanyang kamay. Pagkatapos ng party, pumunta ang batang Chuck sa football field at patuloy na sumayaw sa ilalim ng mga bituin. Masyado siya natangay sa pakiramdam ng kalayaan at kaligayahan na nagbigay inspirasyon sa kanya sa pagsasayaw at ang pagkagambala na ito ay naging sanhi upang aksidenteng tumama ang kanyang kamay sa bakod. Hindi maintindihan ni Jeannie kung bakit nagsinungaling si Chuck tungkol dito at inamin niyang hindi rin niya alam. Pagkalipas ng 5 taon, namatay si Albie dahil sa atake sa puso sa bahay habang wala ang teenager na si Chuck na naglalaro at nagsasayaw kasama ang kanyang banda. Sinurpresa ng Mortician Sam si Chuck sa pamamagitan ng pagsisiwalat na binayaran na ni Albie ang kanyang libing dahil alam niyang darating ang araw na ito na nagpaisip kay Chuck kung iyon ba ang nakita niya sa kupola. Dahil minana ni Chuck ang bahay, nagpa siya siyang ipagpatuloy ang paninirahan doon sa halip na tumira kasama ang kanyang mga lolo't lola sa ina. Sa huli ay sinamahan nila siya doon hanggang sa umalis siya para sa kolehiyo dahil nag-iwan din si Albie ng pera para sa kanyang pag-aaral. Nang maglaon, nang ikasal si Chuck kay Jeannie, lumipat din sila sa bahay na iyon. Ang libing ay nangyayari bago dumating ang kanyang mga lolo't lola sa ina, gayunpaman, kinailangang mapag-isa ni Chuck sa panahong iyon. Nang maglaon, pinadalhan siya ni Sam ng isang envelope na naglalaman ng lahat ng mga personal na gamit ni Albie, kasama ang mga susi. Sa wakas ay pumasok si Chuck sa nakalock na silid at nakitang walang laman ito na may perpektong sahig. Pagtingin niya sa bintana, nakita lang niya ang bayan. Dahil sa pagkadismaya, tumalikod si Chuck para umalis. Ngunit sa sandaling iyon, nakita niya ang kanyang matandang sarili na namamatay sa kama. Kinumpirma nito na nakita nga ni Albie ang lahat ng pagkamatay ng mga kapitbahay na iyon, ngunit nakita rin niya ang pagkamatay ni Sarah at ng kanya. Ito ang dahilan kung bakit naisip niya na ang paghihintay ay ang pinakamahirap na bahagi. Matapos mawala ang pangitain, nagpa siya si Chuck na ipagpapatuloy niya ang kanyang buhay ng lubusan, na tumangging sumuko sa depresyon tulad ng ginawa ni Albie. Binigkas niya ang tula na itinuro sa kanya ng kanyang guro na nagpaalala sa kanyang sarili na siya ay naglalaman ng maraming tao. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.